Balita Pulis Gabo. Magandang umaga po mga ka-OK. Good morning po, lungsod ng Olongapo. Ramdam na natin ang Kapaskuhan, mga ka-OK. Welcome po sa ating programa ngayong umaga para ipaabot sa ating mga kababayang Olongapeño ang mga balita. Sa pamamagitan ng ating programang Pinalakas through online. Hatid sa inyo ng Subic Broadcasting Corporation at ng 97.5 DWOK-FM, ito ang radyo ko. Ang kapartner natin sa paghahatid ng mga mahahalagang kaganapan at informasyon dito sa loob ng ating lungsod. Ako po si Police Staff Sergeant Jeremy Balangkit, ang CAD PNCO ng Police Station 6. At ako naman po si Police Staff Sergeant Maria Victoria Mamasig, ang CAD PNCO ng Police Station 2. At ito ang Balitang Pulis Gapo. Muli, Happy Thursday mga ka-OK at sa ating mga listeners and viewers. Sana safe po ang lahat. Yan, mga ka-OK, 21 days na lang po ay Pasko na. Yan, Merry Christmas in advance, partner. Christmas is in the air. Naway sumapit ang Kapaskuhan na may pagpapala at biyaya sa bawat Olongapeño. Kaisa ang bawat Pilipino at mamamayang Pilipino na itataguyod natin ang mga adhikain na mapaganda ang ugnayan ng kapulisan, pamahalaan at mamamayan tungo sa isang ligtas na bansa. Kami ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinasagawa ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. Aming ihahatid ang kaganapan ng mga kaugnay na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating PNP activities. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At sa pagsasakatuparan ng mga hakbang at gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño, katuwang ang himpilang ito sa pagpapalakas ng ating pagbibigay ng mas malawak na impormasyon. Abangan din po ang mga crime prevention tips na naglalayong mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng ating mga ka-OK. Kaya naman, paki-like and share ang aming live stream today. And of course, give us a heart icon mga ka-OK. At sa ating pagpapatuloy, ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order dito sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating mga PNP activities. Sa ilalim yan ang pamumuno ng aming City Director, Police Colonel Richie R. Claraval. At sa pagsasakatuparan ng gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño. Sa ilalim ng pamumuno ng aming Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. na may layuning mapagtibay ang magandang ugnayan sa ating komunidad. Kasama ng Police Regional Office 3, sa pamumuno ng aming Regional Director, Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., kaakibat ang ating mga partner agencies upang maabot ng ating mga kababayan. At sa pagpapatuloy mga ka-OK, ang datos ng ating Weekly Accomplishment Report mula November 24 hanggang November 30, 2025 bilang bahagi ng ating previous week. Sa kabuuang mayroon 15 total arrested ang Olongapo City Police Office sa pangunguna ni Police Colonel Claraval mula sa magkakaibang anti-criminality operation. Sa campaign against illegal drugs, 10 drug personality ang naaresto ng Olongapo City Police Office mula sa matagumpay na isinagawang 7 anti-illegal drug operation, kung saan nakapagkumpiska tayo ng illegal na droga na may kabuuang standard drug price na 741,696 pesos. Kaugnay nito, higit kalahating milyong halaga ng shabu, kumpiskado. Isang HVI timbog sa ipinatubad na bypass ng Pulis Gapo. 2 individual ang matagumpay na nadakip sa ikinasang bypass operation ng Olongapo City Police Office noong Linggo, November 28, 2025.
Batay sa report, dakong 5:15 ng umaga ay isinagawa ng SPDEU ng Police Station 3 ang operasyon sa Donor Street, Barangay East Tapinac na nagsilbing lugar ng transaksyon kung saan nadakip ang mga sospek na kinabibilangan ng isang high-value individual o HVI na si alias J. Nasamsam mula sa operasyon ng 5 plastic sachet ng shabu na may kabuuan timbang na 96.53 grams na may standard drug price na 656,424.40 centavo na recovered din. Ang isang pirasong tunay na 500 peso bill at 6 na pirasong budel money na ginamit umano ng mga sospek. Ayon sa pamunuan ng Olongapo City Police Office, ang matagumpay na operasyon ay malinaw na pagpapatupad ng pinaigting na PNP Focus Agenda, partikular sa kampanya kontra iligal na droga, pagprotekta sa komunidad at pagpapanatili ng ligtas na komunidad. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 3 ang mga naturang sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 and 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, para naman sa ating accomplishment on wanted person, 3 wanted person naman ang matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office mula sa magkakahiwalay na ikinasang manhunt operation sa buong lungsod ng Olongapo. Kaugnay nito, nadakipan 2 most wanted person, sabi ng warrant of arrest dahil sa kasong acts of lasciviousness na inisyo ng presiding judge ng Regional Trial Court, 3rd Judicial Region, Branch 73, Olongapo City. At 5 counts of qualified rape of minor na inisyo ni presiding judge ng Regional Trial Court, 3rd Judicial Region ng Branch 12 sa lungsod ng Olongapo. Ang mga inarestong individual ay maayos na naipabatid ang kanyang mga karapatang konstitusyonal sa wikang kanilang lubos na nauunawaan. Pansamantalang nananatili sa custodial facility ng mga police station na umaresto para sa wastong dokumentasyon at nakatakdang dalhin sa kinauukulang hukuman para sa karampatang legal na proseso. Para naman sa ating karagdagang balita, isang rebelde ang dating miyembro ng Anak Pawis ang sumuko sa tanggapan ng Olongapo City Mobile Force Company upang talikuran ang pagsuporta nito sa dating makakaliwang grupo na kinakaaniban niya. Si alias Roy ay nagbabalik loob sa pamahalaan sa tulong ng City Intelligence Unit para sa kaniyang panibagong buhay. Kasama sa kanyang isinuko ang isang improvised shotgun na walang serial number at isang 40mm round M203 high explosive. Pinuri ni Police Colonel Clarabal ang nasabing individual dahil sa tapang at kabutihang loob na isuko ang sarili para sa panibagong bukas na may pag-asa at pag-unlad kaakibat ang kapulisan at pamahalaan. Patuloy ang Olongapo City Police Office sa adhikaing himukin ang mga kababayan na minsan na nalihis ng landas na magbalik loob at yakapin ng bagong Pilipinas. At yan po ang ilan sa mga operational accomplishment ng Olongapo City Police Office sa pakikipagtulungan ng ating mga barangay officials, purok leaders at ng ating pamahalaang lungsod ng Olongapo. At pati na rin ng tulong mula sa ating mga barangay intelligence network. Muli pong magbabalik ang aming programa matapos po ang ilang paalala. Balita Lista po. Muli pong nagbabalik ang programang Balitang Pulis Gapo. Dito lamang po yan sa DWOK-FM 97.5. Ito ang radyo ko. Para po sa ating information operation, patuloy po ang ating public advisory sa usapang fake news, text scam o yung tinatawag nating misinformation, disinformation at malinformation. Pinapaigting ng Olongapo City Police Office ang kampanya nito kontra sa pagpapakalat ng maling balita o impormasyon. Nananawagan ng kapulisan ng Olongapo sa publiko na maging maingat at i-verify ang katotohanan ng anumang impormasyon bago po ito ibahagi online.
Ang pagkalat ng mga hindi napatunayang balita ay maaaring magdulot ng matinding takot at kaguluhan sa komunidad, lalo na kung ito ay galing sa social media. Ang ganitong balita ay mabilis na kumakalat sa social media dahil sa mga irresponsableng taong nagbabahagi nito at hindi inaalam ang katotohanan. Kami po ay nagpapaalala na ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay mayroong karampatang parusa sa ating batas sa ilalim ng Section 18, Article 154 ng Republic Act 10951, na itinatawag nating Anti-Fake News Act of 2017. Maaaring makulong ng hindi bababa ng 6 na buwan at maaaring magmultas na aabot sa 40,000 pesos hanggang 200,000 pesos. Nananawagan po kami sa publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon at tumulong sa pagpapanitili ng kaayusan at kapayapaan dito sa ating komunidad. Sama-sama nating sugpuin ang pagpapakalat ng fake news. Seryoso ang aming tanggapang pagdating sa usaping ito, kaya naman ipinababatid ng Olongapo City Police Office sa publiko na babala laban sa mga text scam at peking mensahe na gumagamit ng pangalan, posisyon, pagkakakilanlan ng mga tauhan ng PNP. Ang sinumang tauhan ng PNP ay hindi naniningil ng pera, humihingi ng personal na impormasyon o tumatanggap ng bayad sa pamamagitan ng text message, tawag, o online platform. Kapag kayo ay nakatanggap ng mensaheng ito po ay peke, dapat pag-ingatan at huwag paniwalaan. Hinihikayat ang publiko na agad iulat sa pinakamalapit na istasyon ng pulis o Olongapo City Cyber Response Team ang anumang kahinahinalang mensahe o tawag upang maiwasan ng magpalinlang o malinlang ng scam. At dahil talamak ngayon ang mga fake news, pag-usapan natin ang mga mis, dis at malinformation. Mga ka-K5, mag-ingat sa misdismissal information. Ito ay maaaring impormasyon na maaaring magdulot ng kalituhan o panic. May 3 uri ito. Una, misinformation, maling impormasyon na hindi sinasadya. Pangalawa, disinformation, sinasadyang maling impormasyon para manlinlang o makapanira. At pangatlo, malinformation. Ito ay totoong impormasyon pero ginagamit sa maling paraan para makasakit, makapanira o makapanakot. At para naman sa ating community engagement, ang mga kababaihan ng Olongapo City Police Office ay nakibahagi sa 18th Day Campaign to End Violence Against Women. Ang Olongapo City Police Office, sa pangunguna ni Police Colonel Richie R. Clarabal, ay aktibong nakibahagi sa pambansang 18th Day Campaign to End Violence Against Women na may temang United for Vow-Free Philippines. Bilang bahagi ng advokasiyang ito, nagsagawa ang Olongapo City Police Office ng lectures at awareness activity para sa pagpapalawak ng kaalaman para sa ating komunidad, mag-aaral, at mga person deprived of liberty mula sa Olongapo District Jail Female Dormitory. Nakatuon ang mga sesyon sa pagbibigay edukasyon tungkol sa iba't ibang uri ng karahasan laban sa kababaihan, mga batas para sa kanilang karapatan, at mga serbisyong nananatiling nagkakaisa ang Olongapo City Police Office kasama ang komunidad sa pagsusulong ng protektahan ng kababaihan, itaguyod ang karapatan at lumikha ng ligtas at inklusibong komunidad para sa kababaihan. At yan ang aming mga accomplishment at community engagement at intensified information operation para sa inyong mga ka-okay. Ang lahat ng mga aktibidad na ito ay bahagi ng aming adhikain na isulong ang programa ng PNP sa pamamagitan ng Community Affairs and Development, kaya naman hinihikayat namin ang lahat na makiisa upang mas lalo nating mailapit sa mga kababayang Olongapeño ang serbisyong publiko ng Pulis Gapo. At sa pagpapatuloy, dumako naman tayo sa pamimigay ng safety tips para sa ating mga ka-okay na talaga namang kapaki-pakinabang. Bago mag-post o mag-share ng anumang online post, sundin po natin ang mga simpleng tips na ito.
Unang-una, i-verify po natin ang pinagmulan. Siguraduhin galing sa lehitimong source o opisyal na ahensya. Basahin po muna natin ang buong mensahe. Huwag po tayo basta-basta mag-share base lamang sa headline o larawan. Suriin ang petsa at detalye. Siguraduhin kasalukuyan ang impormasyon at hindi ito luma. Ihambing sa iba pang sources ng information. Tignan kung pareho ang ulat ng ibang reliable sources bago natin ito paniwalaan. Mag-isip bago mag-share. Kung may duda, huwag agad ipasa o i-share. Mas mabuting i-report o i-verify muna. Huwag din po tayo basta-basta nga magpo-forward message sa social media o yung mga post sa social media. Kadalasan dito kumakalat ang mga pekeng impormasyon. Iulat ang pekeng impormasyon. Kung nakakita po tayo ng mga maling impormasyon o scam, pwede po tayong mag-report sa Olongapo City Cyber Response Team o pinakamalapit na pulisya. Kaya mga ka-OK, maging responsable at maging mapagmatsyag. Ang bawat isa sa atin ay may papel sa pagpipigil sa pagkalat ng maling impormasyon. Base sa Batas ng Republika bilang 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012, ang sino mang gagamit ng internet, social media o electronic devices para makapagpakalat ng peking impormasyon o paglilinlang ay maaaring parusahan ng pagkakakulong at multa. Ang mga parusa ayon sa batas, pagkakakulong hanggang 12 taon, depende sa bigat ng kaso at epekto ng maling impormasyon. Muling multa, maaaring umabot ng 1 million kung may pinsalang dulot sa publiko o individual. Laging tandaan, ang kaligtasan ay nasa ating mga kamay. Stay prepared, stay safe. Mga ka-OK, be responsible citizen online. Huwag maging trending sa maling paraan. At yan po ang ating mga safety tips for today. Naway meron po tayong napulot na aral po, no? At mag-ingat po tayo lagi mga ka-OK. Anong katanungan, suggestion, sumbong o impormasyon? Maaaring magsadya sa pinakamalapit na barangay at police station sa inyong lugar. Kaya naman narito ang aming mga hotline numbers. Ang Olongapo City Cyber Response Team ay may numerong 0908-590-5664. At ang Olongapo City Headquarters ay 0998-598-5546. Para naman sa Mobile Force Company ay may numerong 0920-415-4070. Ang Police Station 1 na nasasakupan na nakakasakop sa Barangay Kalaklan, West Bahak-Bahak, East Bahak-Bahak ay may numerong 0998-598-5547. At para naman sa Police Station 2 na nakakasakop sa Barangay New Banikain, New Kababae, New Ilalim at West Tapinak ay may numerong 0998-598-5549. Para naman po sa Police Station 3 na nakakasakop sa Barangay New Asinan, Pag-asa, New Kalalaki at East Tapinak, 0998-598-5561. Para naman po sa Police Station 4 na nakakasakop sa Barangay Old Cabalan at New Cabalan, 0998-598-5563. Para naman po sa Police Station 5 na nakakasakop sa Barangay Mabayuhan, Gordon Heights, Santa Rita, 0998-598-5567. Sa Police Station 6 naman po na nakakasakop sa Barangay Barreto, 0998-598-5569. At para sa ating social media account, please follow our Facebook page at Pulis Gapo Disiplinado. At please give us your like, comment, share sa aming Facebook account at Olongapo City Police. Diyan nyo po makikita ang aming mga conducted activities and accomplishments. Also, please follow our YouTube channel at Olongapo City Police Office. At nais din po namin ipromote ang programang Sumbong Nyo. Aksyon agad, Lunes hanggang Biyernes from 12:30 to 1:30 po na yan ng hapon.
Ganon din ang programang official Facebook page ng Philippine National Police at Police Regional Office 3. Ganon din po ang Police News Network Facebook page. Gusto rin po natin i-acknowledge at pasalamatan ang tulong at suporta ng ating mga advocacy support group. Right from the Heart Ministry with Pastor Erwin Cablang, maraming salamat po. City Tourism Office ng Olongapo City, headed by Miss Josefina Legaspi. Peace Community Action ng Olongapo City, headed by Miss Janet Glino. Salam Police Advocacy Group or SPAG. Citizens Crime Watch or CCW. Community Information Service Support Group o CISSG. Public Assistance for Rescue, Disaster and Support Service Foundation International Incorporations. Faith-Based Volunteers, Project Dorcas ng Women's in God Service. At yan po ang hatid naming mahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras ng inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Laging tandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong pulis gapo, Police Staff Sergeant Cherry May Balangkit. Muli po ang pamunuan ng Olongapo City Police Office sa ngalan ng aming Officer City Director Police Colonel Richie Rodriguez Clarabal. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at sa himpilan ng 97.5 DWOK FM. Sa aming station manager, Ma'am Amelia Jane Gordon, kasama sina DJ Claire, DJ Miko, DJ Sani, Sir Andrew, Sir at Sir Mel. Yan. Thank you po for the giving us a valuable opportunity to amplify our Police Gapo accomplishment reports and activities. At syempre sa ating mga viewers and listeners na walang sawang sumusuporta sa aming upang maitaguyod ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ang ating mga kababayan dito sa pinakamamahal nating lungsod, dito sa lungsod ng Olongapo. At ako po si Police Staff Sergeant Maria Victoria Mamasig, isang babae, isang pulis na pinagtitibay ng pangako ng kapulisan na protektahan ng kababaihan. Itaguyod ang paggalang at lumikha ng ligtas at inklusibong komunidad para sa lahat. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na Huwebes upang makinig sa aming programa tuwing Huwebes ng umaga. Dito lamang po yan sa 97.5 DWOK FM. At ito ang Balitang Pulis Gapo.